Hello Katden lovers and Katden followers, abay Mama Min, may pangkontra sa mga statement ni Manay Christopher Min. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, of course nais kong ipaabot ang aking pasasalamat sa lahat po ng mga legit na nanonood, sumusubaybay sa mga updates natin. Let's watch this video. Ang pamilya ni Catherine hindi magsasalita tungkol dito. Ewan ko lang si Carla, alam mo naman si Carla. Ay, oo. Diba? Daldaki na rin ang babae. Siyempre, kinakailangan updated siya sa relasyon. Ay, at saka ano niya yan, dahil paboro sa anak niya yan di ba? Malapit na nga raw siyang mamatay. Nung ano niya, nung hiwalayan dahil sa masasakit na salita na tinatanggap ng anak niya. Sabi niya, ako ang nagpanganak, ako nagpalaki, ako nag-alaga, ako lang ang may karapatang manakit sa anak ko. Yun ang kanya. Kaya lang yun sinasabi, magpatawad, di ba? Yun ang sa mga pasabog at sa mga chismis na ibinibigay nitong si Manay Christopher Min patungkol sa Katniel, ay nananatili pa ring tahimik itong si Mama Min patungkol sa mga issue at aligasyong ito. Kasi according to Manay Christopher Min, ayon po sa kanyang source, sinasabi niya na ang pamilya mismo ni Miss Catherine Bernardo ang nakikita niyang hadlang sa pagsasaayos or pag-aayos nga ni Catherine at ni Mr. Daniel Padilla. Kasi kung babalikan nga naman talaga natin yung mga huling tagpo, no, kung saan yung kanila pong victory party or victory na interview dun po sa panahon ng kanilang seryeng Too Good to Be True, ang kanilang successful teleserye. At nakita natin dito sa video na to, ito po ay credit to Berry Wang, makikita dyan talaga na medyo may distance na talaga si Daniel at si Catherine. At si Daniel po is parang lagi niyang iniiwan si Catherine, at si Catherine halos parang pinipigil niya yung sarili niya na umiyak. So dito pa lang po makikita natin, at kung babalikan natin yung mga pinagdaanan ni Miss Catherine Bernardo during those times, parang hindi na po talaga deserve na magkaroon pa ng second chance, diba? And sabi ko nga po sa inyo sa mga updates ko sa inyo na kahit po sabihin na natin nasa talking stage po silang dalawa, nag-uusap sila over the phone, but it doesn't mean na magkakaroon ulit sila ng relationship. Kasi kung matatandaan po ninyo, even dun sa kanyang renewal of contract, nakita nyo po yung iyak ni Miss Catherine Bernardo. Napakapait ng iyak niya during that time. At ganun din si Mama Min. Nagpakita rin siya ng matinding emosyon na talagang masasabi mo na grabe yung dinanas ng kanyang anak doon po sa kanyang painful moments at doon po sa kanyang healing process. Na talagang si Mama Min ang itinuring nitong si Catherine Bernardo na naging crying shoulder niya during those times, at na-witness po nila lahat kung paano po nasaktan ang kanyang anak. Kaya naman sa lahat po ng mga updates patungkol po dito sa mga balitang ito na meron daw comeback, na merong pag-uusap, na merong paglilinaw, ay sinasabi palagi na ang pamilya ni Catherine Bernardo ang number 1 na tumututol doon po sa mga statement na yan. Kaya nga kung i-check nyo po yung IG ni Miss Mama Min, wala po siyang anything na binabanggit or wala po siyang mga interviews na pinagbibigyan. Kasi alam natin na si Mama Min is isa yan, bago pa nasaktan itong si Catherine ng todo, doble ang naramdaman ni Mama Min na sakit dahil pinagkatiwalaan niya si Daniel Padilla dahil alam niya na talagang pinagkatiwala niya yung kanyang anak dito po kay Daniel. Kaya naman sinasabi po ng ilan sa mga showbiz critics and showbiz analyst na ang pamilya nga ni Miss Catherine Bernardo ang number 1 na tututol sa pagbabalikan ni Catherine at ni Mr. Daniel Padilla. Pero kung mapansin po ninyo sa interview ni Miss Carla Estrada, 'di ba? Talagang meron siyang mga binitawang salita na tila sinasabi niya na halos mamatay siya nang mangyari po or maganap ito, dahil grabe po yung mga masasakit na salita na naramdaman ng kanyang anak na siya daw ang hulagluwal, siyang nag-alaga, siyang nagpakahirap kay Daniel, ang may karapatan na manakit sa kanyang anak. Pero this time is talagang over pa yung ginagawa nilang pagpo-promote para po dito kay Daniel. Talagang binubuhay nila yung karera ni Mr. Daniel Padilla na panandali ang nanahimik.
Yes, sa mga panahon na ito talagang nagte-trend po yung kanila pong serye na Incognito sa Netflix. Pero hindi po siya napapanood sa telebisyon at ngayon napapanood naman siya sa YouTube. So para lang po malinaw sa lahat na hindi lang po si Daniel ang bida doon dahil marami po silang mga malalaking aktor at actress na naroroon at hindi lang si Daniel Padilla. Kaya naman if there's rumors na kumakalat is pakinggan natin at makiramdam tayo kay Mama Min kung ano po ang kanyang final say with regards to this. And for that, magbasa tayo ng mga reaction ninyo. Unahin natin si Miss Piggy Yu. Sabi niya, matanda na si Catherine at alam niya ang ginagawa niya. At kung totoo na nag-uusap sila sa likod ng pamilya ni Catherine, ibig sabihin wala talagang respeto si Summer sa pamilya ng babae. Well, for that, si girl lang ang nakakaalam. May kaibigan talaga na kahit sa kapahamakan dadalhin ka. Pero pag nasa gantong sitwasyon ka na, wala rin silang pakialam. Ganong sitwasyon ka na, yun, dahil sa rason na matanda na sila, sa totoo lang di magandang kaibiganan kung sa baraha last card ni Summer si Catherine para manumbalik ang karir niya. Pero ang samahan man sila ulit sa movie kahit ang Katniel, hindi malalagpasan ang Kat din, which is true. At alam natin, 'di ba, na talagang medyo unbeatable, no? Napaka-unbeatable po nung kanilang pinakitang resulta ng kanilang Hello Love Again. Kaya nga talagang nagpupumilit kaya ipinipilit. Siguro parang nililigawan ulit si Catherine para magkaroon sila ng panibagong serye, panibagong project dahil syempre nga naman limpak-limpak ang kinita ng Kat din. Sabi ni Miss Lourdesca, ayaw ko sana maniwala kay Christopher Min pero di ko nakikitang magkasama ang Kat din. Buti pa yung Kim Pao kasama ni Alden sa pagja-jogging pero si Kat wala. Baka gamitin lang ng Kim Pao si Alden para kumita ang movie nila. Sana wag nang bumalik si Kat kay DJ. Sana okay lang ang Kat din, namimiss na rin ka na rin si Kat. Ayan. Ito naman yung kanyang komento. Meron naman po mga Kat din fans or may mga fans po si Catherine na parang okay lang na hindi magkatuluyan si Catherine at si Alden basta hindi babalik si Catherine kay Daniel. At hindi natin masisisi yung mga ganong fan. Kasi diba parang nung nasaktan si Catherine, ang dami ring nasaktan. Sabi ni Miss Benga, hi Miss Tarets, good day. Yes, napanood ko yung sinabi ni Christopher Min about sa Katniel. Ako until now, I stand with Kat din. I will believe to all interviews and question and answer of Kat din when the time of his HLA promotion. They both sincere to all what they say. Miss Tareds, nakakapanood ka na din ba nung Abante Showbiz Overtime na ang host ay si OG Narvaez? Every Sunday yun, na Sunday Feb 2, ang blind item nila ay isang aktor na nandedma daw ng fans. Nag-lip read si OG pero ang linaw pati sa clue nila ay si Alden. Try mo panoorin kung pareho tayo ng sagot. Ayan. So, meron nga nagsasabi sa akin na ganun. Parang dito po sa ugali ni Mr. Alden Richards towards sa fan, napaka-imposible pong magkaroon ng ganong ganap na parang didedmahin niya yung mga fan. Wala po sa history ni Alden Richards na parang meron siyang dinedma na tinawag siya, nagpa-picture or what, na dinedma niya. Wala pong ganon. Sabi ni Roshi, for me, si Kat sobrang nagtiis sa ugali ni Mata. And for that, 11 years nothing to lose. Why? My opinion, kahit sa interview, kung ano-anong ginagawa ni Mata, mayroon dyan hinahawakan ng kilikili, may iirapan, aamba ng suntok, walang respect sa girlfriend niya, no turning back. Yun. So, ilan po yun sa mga talagang medyo red flag dito kay Mr. Daniel Padilla. And sabi ni Jose Papaday, hello Miss Dars, hindi ako naniniwala dyan kay Permin. Alam naman natin na bagamat wala tayong nakikita na magkasama ang Kat din sa panahon ngayon, may social media na pwede sila ang mag-uusap. Pero pwede naman sa video call kung hindi sila pwede magkita. At naniniwala kung hindi na babalikan niya ni Summer si Catherine. Hintayin na lang natin ang tamang panahon para sa kanilang dalawa. Basta Kat din forever. Thank you Miss Dars. Ayan. Salamat po Ma'am si Jose Papaday. Naway magdilang anghel po kayo sa inyo pong sinasabi na parang no turning back. Yun naman talaga yung ini-inculcate ni Miss Catherine Bernardo during the time na kanilang paghihiwalay. Sabi ni Miss Jade Irish, hay nako, tong si Christopher Min, puro na lang fake news. Kung isipin ha, mas nauna pa ba
siyang nakaalam kaysa pamilya ni Kat. At syempre, kung totoo mga tulay, kaibigan ni Kat, ikakalat ba naman yun nang nag-uusap yung dalawa? Di syempre hindi, dahil alam naman natin na sobrang nasaktan din ang pamilya ni Kat sa nangyari sa kanila ng kanyang ex. Ay nako, isip-isip din sana yung Christy sa mga fake news niya. Kaya nga, diba, kung titignan natin, sinasabi nila na paano po malalaman nung source niya na nag-uusap, tapos ang nagiging tulay yung best friend. I think yan po ay spekulasyon lang. Lahat po yan is imbento lang. Wala po silang proof at wala pong matibay na ebidensya. Sabi ni Miss Janet, para dun sa mga fans ng Kat Den na naapektuhan sa mga binabalita ni Fermin, balikan nyo mga interview at mga video nila noon, yung mga behind the scene video tulad ng mga nilabas ni Joros. Yan, ito naman yung kanyang komento. Para at least, diba, kasi parang nabe-brainwash ng todo yung mga fans si Kat at ni Alden. And remember, meron pong bagong project, diba, na parang ganyan po talaga ang showbiz, wag na kayo magtaka. Sabi ni Miss Marites, sa akin po talagang paninindigan niya ang kasinungalingan niya para ang binayad sa kanya, sulit ang binayad sa kanya. Basta hindi ako naniniwala kay Chrissy at dalawang kasama niya, may utak si Kat. Hindi tanga, basta kampante ako sa Kat Den, Miss Tarot. Sa'yo lang ako naniniwala. God bless and more power. And sabi ni Miss Lloyda, si Christy Fermin parang di natin kilala, magaling magbalita ng puro kasinungalingan. Wag nang patulan, ignore ang mga taong ganyan. Ayan, maraming beses, diba meron po siyang sinabi sa kanya pong update sa parang pag wala daw inamin itong si Catherine at si Alden Richards ngayong 2025, ano daw siya, yung iiwan niya daw yung karera niya. Pero still lang dyan pa rin siya. Sabi ni Miss Marilu, hi Miss Tarets again, and my heartful thanks for your regular updates about Kat Den. Solid Kat Den fans and followers to be still with Kat Den. Before HLA was made, from first until last promotion of the first HLA, if I may ask, what we see when Alden start to be close to Kat and to her family, as well as the family of Alden to Kat's family. The action, the sweetness, the care, the sweet and very inspiring words to each other, the deep relationship they have, the both Alden and Kat admitted in every interview they have Alden in honest person. And Kat, for me, no matter what news comes out, especially to destroy Kat Den, I will never engage in those news unless it will come from Alden and Catherine. I like and I love this phenomenal, lovable, perfect couple. Let's give our full support to Kat Den cause we love Kat Den. To you, Mr. God bless for bringing the light to those lost and doubting person with regards to Kat Den. Thank you so much, Ma'am Marilu. No, dahil talagang ito po yung klase ng fan na kahit ano pong lumabas na mga news, kahit ano pa pong mga fake news, fabricated news na lumalabas po sa social media, hindi basta-basta nasisway yung kanyang faith. Sabi ni Miss Mercy, opinion ko lang sa sinabi ni Christy Fermin, hindi talaga ako naniniwala sa kanya para naman walang pinagbago yung balita. Si CF yung balita ng CF, fake news yan kasi kaya private lang ang Kat Den. This is gonna be the best reason why Catherine and Alden Richards is or decided to stay private. Ito na yun, no? Kasi nga, hindi pa nga sila umaamin sa publiko, ang dami nang naninira. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!